Hi and welcome to my channel. Ito uli si Brover. Nagbabalik po sa inyo upang magbigay po tayo ng usap-usapin o talakayin natin ang isa sa mga zodiac sign na naman tayo. Zodiac sign pa rin po tayo mga guys. So today's video, ang pag-uusapan naman natin ay patungkol kay Aries. Anong meron kay Aries sa zodiac sign na ito? Bago yan, syempre, paki-like, subscribe, and press natin yung notification bell. And disclaimer lang po, tayo naman po, ito yung isang gabay lamang na gamitin natin to para magbigay ng suporta sa ating pagiging positibo. Maging guide to at syempre, doon pa rin tayo sa pananalig, sipag at tiyaga, pagkilos ng tama, at samaan to ng talagang, alam mo na, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa, ika nga. Tayo nasa mundo tayo ng spiritual, nasa mundo tayo ng enerhiya, no? So that's why ito sinishare ko ulit sa inyo. Hihimayin ko uli ang kwentuhan natin ito para kay Aries. Yan. Bago yan, as I said, sindihan muna natin yung kandila. Then pailaw tayo. As tayo ng enerhiya. Oops, may bisita po tayo ngayon. Ang ating bisita ay si Pepe. Yan, ang ating munting kaibigan. Isang nilalang mula sa kabilang mundo. Mundo ng mga spiritual. Yan. Si Pepe ay nagbibigay ng swerte at biyaya. Kaya ngayon, bilang pasasalamat sa kanya sa binigay niya sa akin nakaraan na pa-blessing, bigyan natin siya ng matamis na tsokolate. Simbolo to ng pakikitungo at pagbabalik ng tulong sa kanya na bilang pasasalamat. At the same time, ibalik niya sa atin tong kamal-kamal na tulong na pampinansyal. Sa mga manonood, whether maniwala kayo hindi, nasa sa inyo na po yan. Pero ako, din ako sa positivity. So, bigay natin ito kay Pepe, itong perang tsokolate na to. At naway, ibigyan niya tayo ng totoong salapi, totoong pera, tulong na pampinansyal. At walang masama doon. Ika nga, nasa tao na lang yan. Ano? Anyway, bigyan natin kay Pepe to bilang pasasalamat sa kanya. Sa mga nakakilala sa amin ni Pepe, tested na yan at legit na yan, kumbaga. Alam na rin ng iba yan. So, balik ako sa usapin. Usapin sa kay Aries. Yan. Shout out sa mga taga-Aries dyan, yung mga Aries. Yan. Mga pinanganak sa sila yung mga pinanganak sa ganyang buwan. Okay? Actually, may Aries 2, Aries 3 na tinatawag based sa books kung tutusin. Sila yung mga sakop ng April, no? And March to April yan. So, alamin niyo na lang po kung saan po kayo na bumabaksak sa usaping Aries, no? And syempre, bago tayo magsimula, tayo'y magpausok din, no? Bilang pasasalamat at may usok na ito ay maging daan para makarating yung mga panalangin natin, no? At syempre, ano pa hinihintay natin? Patunog na rin tayo. Patunog lang tayo ng isang magandang tunog. Isa pa, magandang tatlo. Isa pa uli. Yan. Pabenas lang muna tayo sa mga tahanan natin at ang tanggal malas sa pamamagitan ng tunog na yan. Okay guys, let's start. Simulan natin. Himasin muna natin at hipuin ang mga card ng mga angels card natin. Ayan. Katukin natin. Yan. Para sa mga Aries. Para sa mga Aries. Yan. Alamin natin kung ano sasabihin ng mga advice ng spiritual na gabay sa taon 2024 para kay Aries. At enjoyin lang po natin ang panonood nyo at sa pakikinig po ninyo. At kung kayo tatamaan sa mga aking sasabihin, paumanhin po, sadyang ganun po talaga. So, ngayon, kuha tayo ng ilang card dito, ating pag-usapan at bigdaan natin muna kung ano meron kay Aries. Teka, background muna bago natin makalimutan. Background muna kay Aries. Okay, ano ba meron kay Aries? Si Aries po kasi, ang kwento ni Aries ay ganito po. Ano yung background ni Aries? Okay, sumisimbolo siya ng ram. Okay? Sa elements,
isa siyang apoy or fire, no? Kaya ingat-ingat tayo diyan, naku. And then ano yung mga kanyang central image? Ito yung bumabalot siya sa pagiging bata o yung child image na tinatawag. Then, ano pa, isa siyang tinatawag na leader o ruler, ganyan, na nangunguna kadalasan. Kasi nga, gawa noong kanyang simbolo at gawa ng kanyang angking katalinuhan o angking mahilig tong mag-isip, mahilig tong si Aris mahilig tong mag-ayos ng mga puzzle, ng mga, alam mo, mystery, ayusin, yan. In short, ano ba tawag doon? Marites? Hindi naman po. Medyo-medyo lang siguro. Anyway, maano lang kasi si Aris kasi, laging out of curiosity, gusto niya laging may inaalam siya or what. But there's a good things and bad things about that. And ako lagi ko ina-advise kung ano man yung ginagawa mo or pinapakita mo sa iba, yun ay reflection ng pagkatao mo at ano meron sa kalooban mo. And sana lagi piliin nyo yung kung sa kayo mapapabuti. Anyway, balik tayo sa card dito. Kukuha tayo ng ilang piraso. Alamin natin kung ano sasabihin niya para sa taon 2024 at ano meron sa buhay niya ngayon presently at ano mga pangyayari sa kanya. Dadaplisan natin yung mga nakaraan niya. Okay? Para maiba naman. Then, yung kanyang hinaharap, no? Yung kanyang posible na mangyari, ano yung advice sa kanya. This time about pamilya. Pamilya, buhay may asawa, buhay anak, buhay bilang kapatid. Ang ating pag-uusapan para kay Aris sa taon 2024. Kanyang past, yung kanyang present, o kung ano yung mahahagip natin at kung ano makikita natin this time. So, unang card, buksan natin. Yan, si Queen of Wands. Okay. Anong meron kay Queen of Wands? Yan yung, let's say, si Aris to. Let's say, ito si Aris. As I said, isang karakter na matalinong nilalang, mapag-isip, no? At mahilig mag-ayos ng mga problema. Ang disadvantage minsan ito, hindi mo na problema mo pa. Yung mga excess baggage na tinatawag, minsan yan pa yung binibit-bit mo, hindi mo na nga dapat bitbitin. Paano ka uusad sa buhay mo na mas maayos at smooth kung halos lahat ng dinadaanan mong issue ni ganito, ni ganyan, inaakay mo rin there at times. Yun ang disadvantage kay Aris. So sana advice ko, try mong ayusin mo na yung dadaanan mo. Yung sarili mo muna, kumaga. Parang sige, pag napunta ka na dun sa gusto mong pasyalan o gusto mong mapuntahan na pinapangarap at nagtagumpay ka, saka mo balikan yung gusto mong mga tulungan. Walang masama naman sa ganong proseso because the more na magiging maayos ka, mas malaki chance mo na mas marami kang matutulungan na tao. Yun ang nakikita ko dito sa usaping kay Queen of Wands na tinatawag natin. And ano pa meron kay King of Wands? Dito, pumapasok dito yung, ano mo yun, yung parang, yung emotion mo, yung antindi mo mag-imagine, antindi mo mag-isip, no? Nakikita mo yung mga simbolo somehow na eto, may chance of na ganito, may ganitong pagkakataon, yung mga diskarte mo, okay yan, good yan. And pagdating sa love of money na tinatawag, meron ka na nun eh. Masikap ka eh, kung tutuusin eh. Masinop ka kung tutuusin. Kasi nga ang gusto mo, marami kang matulungan, especially pagdating sa magulang, sa kapatid, o kamag-anakan. I-all at mo talaga eh. Kahit na ikaw nagtitiis ka na, sige lang, go lang. Alam mo, minsan nga ito ang negativity na lagi yung sinasabi, na pag hindi mo na kaya, try to say no. At huwag mo yakapin yung sitwasyon na alam mo, magpapahirap din sa'yo. So, thankfully, ayan, lumabas ang isang anghel, si Temperance na tinatawag. When it comes sa decisions making mo, timplahin mo maigi, lalo na pagdating mo sa emosyon. Dahil napaka-importante na alam mo yung pakiramdam mo at alam mo tama yung emosyon mo at huwag ka mako-confuse sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin, sa mga plano mo.
one time, isa-isa lang, kumbaga one at a time. Huwag kang pabukso-bukso, okay? And kasi, eto nagbigay ng warning kasi ano man yung pabigla-bigla mo as I said, nandito yung tower of distraction no? Either manggaling 'to mismo sa kapatid mo, kamag-anakan mo, tiyuhin mo or what. There are times na kahit wala kang ginagawa, alam mo yung inggit, kinaiinggitan ka dahil nagiging maayos yung buhay mo At may mga tao talaga na hindi nagiging masaya pag may mga kapwa silang nakikita na umuunlad. Nakakalungkot sa parte ng ibang tao, no? Yung kina-count yung blessing ng iba. And then kaya hindi nila makita yung blessing nila. Kaya hindi sila nabe-bless. So ikaw, huwag ka nang tumulad sa ganong klase. So ano yung blessing mo? Pangalagaan mo. Umiwas ka sa pagkadismaya. Umiwas ka sa maling desisyon. Dahil ito warning sign to Warning sign to na may mga taong nais kanilang pabaksakin o siraan or makita ka nilang nahihirapan. Kung hindi man ikaw ang siyang nadali nila, may mga kahinaan ka. Siyempre, ang kahinaan mo sino ba? Kapatid mo, anak mo, magulang mo. Baka doon nila padaanin para pasakitan ka. So, be careful with sa mga taong pakikisamahan mo at patutunguhan mo. But the good things, ito lang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang matakot kasi may anghel ka nagbabantay sa'yo. No? May anghel ka lagi nakaagapay sa'yo. Yung feeling mong parang wala na at the end, no, parang hopeless ka, pero at meron darating na swerte sa'yo o tulong na hindi mo na inaasahan pa, pero darating sa'yo. Because you are so blessed. And be strong. Be strong enough para harapin yung mga kalaban mo sa buhay. Spiritual man yan, o mga tao man yan, o sino man yan mga taong may mga hindi magandang bagay na gustong ihatid sa'yo. Tignan mo, kahit dito sa Queen of Wands, kung napapansin niyo po, may pusa rito na itim. Yung pusang itim yan, hindi yan bad news. Hindi yan karma or what. Ang simbolo niyan para sa akin is a good sign na mayroon kang tagapagbantay, may tagapagtanggol ka, at meron darating na tulong sa iyo. No? So, be strong enough and keep your faith high lagi. So, yan yung nakikita ko. Okay. Ano pa meron? Alamin pa natin kung ano meron kay Aries o ngayong taon na to. Tignan natin. Tignan natin. Sandali. Wait lang po. Sandali lang. Tignan natin kung ano pa lalabas dito. O, diba? Judgment. May anghel na naman. Maano nga sa iyo ang itaas lagi nakasubaybay. Ayan may mga tao rin, no? Ang judgment hindi nawawala sa iyo. May mga taong mapanghusga or may mga taong pwedeng mag-isip sa iyo na hindi maganda. Ignore them kasi hindi yan makakatulong sa iyo. Hindi na importante yung sasabihin nila kung ano ka, ano yung ginagawa mo. But the truth is, ipasa Diyos mo. Dahil ito, pangalawang anghel na, sa Angelus card. So guys, I know you can ano man yung pinagdadaanan mo ngayon na problema sa trabaho mo or sa pamilya mo o let's say sa pera o usapin pera tayo o usapin trabaho tayo kay Aris. Ano man yung dumarating sa hindi maganda, lilipas at lilipas yan. Tandaan mo, may dalawang gabay ka na. O, eto pa, si Nine Pentacles. Si Nine Pentacles, may kasamang ibon din. Simbolo pa rin na may pakpak. No? Ibon. And then, ang ganda nito, guys, kung alam niyo lang, no? Para kang may gintong damit kung tutuusin at ang hinahawakan mo panay pera, usaping pera to. And then may mga ubas ka at mga dahon na green no sa paligid mo. Ibig sabihin, yung karangyaan ng buhay mo, kung hinahagilap mo yan at pinagsisikapan mo, makakarating ka dun. Mapapasayo yan. Okay? And I do believe in the future, in the 9 of the month of this year, magaan sa iyo ang buwan ng September. Kasi may magaan, may blessing kang parating. And
It assigns a prosperity and abundance in life. Malay mo kung saan dumating yung pera na yan, abang-abang ka na lang, syempre. Oh, huwag kang makakalimot ha. And then the third card, ayan. Tignan mo to guys, nakabaliktad. No, may dalawang tao. Yung isa, ayan oh, medyo naghahabol ito tumalikod ka or what do sa isang may problemadong tao or what. Minsan hindi masama na tumalikod. Ito yung sinasabi ko kanina na pagdating sa pera, sa financial mo o sa investment or what, maging maingat, no? Kasi hindi pwedeng laging paluwal ka, bigay. Baka naman maubos ka, hindi mo mapansin, wala nang matira sa'yo, sa sarili mo. Mas marami kang matutulungan kung meron ka. Tandaan mo yan. Advice ko talaga sa yan, no? So, sinasabi nito kanina, itong card na ito, yung nakabaliktad kanina, na parang inaadya niya, hoy, ginigising na kita sa sitwasyon mo. Kung kinakailangan na pairalin mo muna yung pagmamahal mo sa sarili mo. Okay? Kasi sa sobrang mong pagtulong o sa sobrang awa mo sa iba, minsan parang na-out of ano ka na out of way or nawawala na yung balanse mo. So, yun lang. Guide, ask for the guide from the Lord. And then, next natin, tignan pa natin kung ano pa meron sa iyo. Tignan natin. So, we'll see. Mayroon akong nase-sense or what, particularly sa medyo sensitibo. Pero babanggitin ko na rin 'to. Kasi kanina pa siyang kumakatok sa akin eh. Kanina pa siya "Hoy, nandito ako." Parang gano'n eh. So, tignan natin. Ayan. Yan. Si Four of Wands, ayan. Pero nakabaliktad siya, no? Nakabaliktad yung Four of Wands. Okay. Pag ganito, eto, para sa akin, nakabaliktad siya. Ang, ang, ang pahiwatig niyan ganito eh. Okay. May mga bagay sa buhay natin na we cannot control, no? And especially nadadamay yung sitwasyon natin ng parang ah, nahihirapan tayo sa isang bagay na hindi natin kayang kontrolin. Nandiyan pumapasok yung mayroon tayong mahal sa buhay na nawawala, mga nagpa-pass away, mga mahal natin sa buhay. Kaya ito nakabaliktad to. Kung nakaganito to is something like about you having a peace, you having a perfect timing sa buhay mo, lahat sumasang-ayon sa'yo. Kaya it so happen na nakabaliktad siya, no? Pero titignan mo pa rin kahit nakabaliktad yan, meron pa rin buhay somehow na magandang rason o magandang dahilan kung bakit ang mahal mo sa buhay. Ngayon, presently ngayon, ano man yun, kung sino man yung nawala sa buhay mo, at alam kong mahal na mahal mo, may pinararating siya sa'yo. Ang sinasabi niya, kahit dito, nakabaliktad din, may tao rin po, ayan, bumaliktad. Kung babasahin ko to, based on sa itsura niya, para may taong umalis na, no? Or meaning, nawala sa buhay natin, no? Na pinararating niya sa atin na we should never forget them. Huwag natin sila kalimutan and we should celebrate their life, no? Yung birthday nila o kaarawan ng kamatayan nila. Kasi dito, pinapakita nila rito, tignan mo rito, kung titignan mo, to caps, meaning yan, celebration is something like a blessing or pag-alala. And ito yung taong nawala na. Okay? And then, tignan makikita mo yung buwan dito, parang, tignan mo yung mukha niya, parang ang lungkot-lungkot, di ba? Yung mga worries na somehow, sinasabi niya sa'yo, pinararating niya sa'yo yung taong mahal mo na wala na dito sa mundo at di na natin kapiling. Okay na siya. Maayos na daw siya. Kumbaga, never niya nakalimutan yung pagmamahal mo bilang asawa o bilang anak o bilang kapatid or bilang magulang. Hindi niya yung kaanumang klaseng pagmamahal yan, yun nabitbit niya patungo sa kabilang buhay.
And dun tayo nadudurog, eh, 'no? Yung longing, yung lagi tayong, nami-miss natin sila. Totoo naman yun, talagang nakaka-miss. Pero sa totoo lang, para sa akin, prayers ang binabato ko pabalik sa kanila at laging sinasabi kung gaano ko sila ka-miss. Prayers pa rin ang sinasabi ko na hindi ko sila nakakalimutan at sinasabi ko sa kanila na naging mas malapit sila habang nawala sila dito o nawala sila sa atin, mas naging malapit sila saan? Sa puso natin, sa ating kaisipan. Hindi sila humihinto at lagi sila nasa isip at nasa puso natin sila. Sana ganun, no? Yun ang pinararating nila, na sinasabi nila hindi na sila nahihirapan, okay na sila. And I hope this time nabigyan ko po kayo ng closure. You see, tama po ba ako? Tignan niyo po yung itsura. As I said kanina, kung nandun na sila sa kabilang buhay, nagpunta na sila dun sa kabilang buhay, nasa kabila na nakabalik na ito naman nakatayo. Ano pinapahatid nila? They are celebrating the second life dun sa kabilang buhay. Panay cups, mga baso po yan. O nagalaw yung camera, sorry po. Mga baso po yan na something to celebrate. And tingin mo nagsasayawan sila, pati bata. So kung anak mo yung nawala or what, huwag ka na mag-alala. Okay na yung anak mo. Kung yung magulang ang nawala, may kasama na siya doon at di siya nag-iisa. Ang ganda ng sinasabi ng reading kay Aris. Nakaka-touch ba? Nakakadurog ng puso in a good way. So I hope napakinggan niyo po maigi yan, no? So, i-recap lang kita. As I said dito, sa mga naunang card, may mga anghel ka na. No, wag ka papasira sa mga taong mahilig magsalita at ikwento ang buhay mo kung ano-ano. Lalo kung alam mo naman yung totoo. Hindi na mahalaga yung mga sinasabi nila sa'yo kasi hindi yun ikakabuti mo. Secondly, may mga anghel ka nagbabantay sa'yo, lagi nagbabantay sa'yo at nakaagapay sa'yo. Ang tinuturo rin sa'yo ng mga mahal mo sa buhay who passed away, you should be happy. Yung kindness mo, wag mawawala. Wag mo rin sila kalimutan. At lagi mo sa isip na maayos na sila kung nasaan man sila ron dahil hindi sila nag-iisa. And ang pinakamasarap malaman kung gaano nila tayo kamiss. At the same time, kung ano yung pagkamiss natin sa kanila, ganun din sila sa atin. So always pray for them. And pagtirik nyo po ng kandila, and yan kandila na yung para rin sa kanila yan. I'm praying for it. At ang usok na ito, pinararating ko rin sa kanila, mula sa iyo yung pagmamahal mo patungo sa langit sa mga mahal mo sa buhay, ang usok na ito papaitaas. Dadalhin ng usok na ito yung lahat na nais mong panalangin sa kanila. Ayan. So, yan na. Okay? So, ano pa ina-advise sa'yo? Tignan natin, kukuha tayo ng 2 card na lang. Yan, si High Prestige and Cups din to. Ayan, kaya lang nakabaliktad yung Cups. Pero may sinasabi siya sa'yo. Dito sa 2 card na to, pag pinagsama mo to, maging matatag ka, maging maayos ka, huwag ka masyadong wag mong masyadong i-ano mo yung sarili mo, no? Huwag ka masyadong magmamataas, always nakatapak ang mga paa mo sa lupa kung ano yung blessing na dumarating sa'yo. Kasi may parating pang blessing sa'yo. Ito, nakataob pa yan. Pero blessing yan, no? Blessing yan. Maraming blessing yan. So, dito ako hihinto ng readings para sa'yo patungkol dito sa card. Kasi maganda na yung sinasabi niya, no? May mga parating ka pang blessing. At number 7, it is your lucky number. At the same time, it's a lucky month din sa'yo, kagaya ng September. So, July, nakapagbibigay din sa'yo ng swerte. At ang September, so nasa gitna ang August. Gitna tandaan mo. So from July, August, September, yung 3 months na yan, katatapos lang ng June, which is the end of the resonance somehow,
yung paglalabanan ng good and evil at ang mga trials within from January to June, yun yung mga trials na panay pagsubok, panay lahat malagpasan natin yan. Mawala yung mga negativity. Yan ang kailangan natin gawin sa 6 months na yan. Papasok yung July, which is number 7, and number 8 is the infinity numbers. And September for you, Aries, ito yung mga biyayang parating sa'yo. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob. Lagi mong iisipin ang Panginoon nandiyan at ano may kahinaan mo, pagbutihan mo lang at sipagan mo lang. Pagsikapan mo kung ano yung hawak mo, hawakan mo ng mahigpit, kung anong meron ka na blessing at pangalagaan mo. And sunod-sunod ang blessing na parating sa iyo. So guys, yan po yung nakikita ko. Sige, meron pa akong 3 card dito na parang ano tayo, ano yung mga rason na 3 mahalagang bagay itong taon na to sa iyo. 3 rason na mahalagang bagay na dapat meron ka ngayong taon na ito. Tignan natin. Mag-communicate ka ng maayos, makipag-usap ka, liwanagin mo yung sitwasyon mo. Itong taon na itong 2024, isa to sa magiging guide mo para maging matatag ka at maging maayos ang pamumuhay mo at pakikitungo mo sa ibang tao. Maging matatag ka at maging maayos sa pakikipag-usap kahit sino, kahit ano pa siya o ano yung gusto mong nais sabihin. Kung tungkol sa buhay may asawa, mag-usap kayo na maayos. Tungkol sa pagiging nanay o anak, may pag-usap ka ng communication ka na maayos. Yun eh. Yun ang sinasabi niya. Dapat meron ka sa taong ito, 2024. Dahil yan ang magpapatibay ng lahat ng blessing mo. Ano pa? Mag-let go ka. Lahat ng galit mo, samahan ng loob mo, o yung para dun sa mga soul na nandun sa kabilang buhay, i-try mong i-confine yung sarili mo, na isipin mo na okay na sila gaya ng pinararating sa'yo, mag-let go ka sa feelings na yan, yung burdens na yan, kasi yan yung isa sa mga nagpapabigat sa kaluluwa o sa soul, na para makaramdam sila na hindi okay ka or what. Nararamdaman kasi nila yan, guys. So, mag-let go ka sa lahat ng worries mo para makaiwas ka sa anxiety mo and depression mo and overthinking. Mag-let go ka na, no? Mag-let go ka. Ano pa kailangan mo for this year? Para maganda at mag-improve ang sitwasyon mo, yun daw ang dapat mong gawin. Yung mga binanggit ko. Yung sitwasyon mo, ang magiging resulta, the situation will improve. Kung ano yung pinagdadaanan mo, ano man yung ano mo, nasa hindi ka maayos, magiging maayos yan. At kung nasa maayos ka, mas magiging maayos at I'm praying for it na bigyan ka pa ng pagpapala ng itaas at sa mga tulong ng espiritual na mabubuti, bigyan ka ng biyaya. O yan, baka si Pepe, batuhin ka ng mga kaperahan. Sana wag lang coins, no? Gawin ng no, mga papel, no? Yan sa mga magandang mga positive thoughts na dapat mong iniisip. Maging positibo ka. So, yan ang mga kailangan mo, guys. Sa mga Aries, congratulations po sa inyo. And I think I will end up with this. Kasi maganda na yung reading sa inyo. So, I don't want to see anything na magbigay pa tayo ng fear. Hindi naman tayo kagaya ng iba, no? Na kung ano-ano, no? Basta tayo, doon tayo sa positibo. Ako kasi yung tipong nagbibigay at hindi po ako, sa mga nakakakilala po sa akin, alam nila kung paano ako mag-vision ng mga bagay-bagay na posibleng makita ko. And alam nila kung gaano tayo ka-legit pagdating sa ganitong bagay. So, whatever I say, I'm praying for it. Sabi ko nga minsan, sana mali na lang ako pag may nakikita akong hindi maganda. O para wala nang mangyaring gano'n. But ako, I will end up always in the positivity. Pag maganda na, enough na, okay na, doon na tayo. Dahil yun yung bas-basay na binibigay sa'yo ng Panginoon. I hope nakarelate ka, ha? And syempre, sa lahat ng sorry po, sa mga Aries dyan, God bless po sa inyo at shout out po sa inyo sa mga kaibigan kong Aries. Hindi ko na po kayang isa-isahin kung sino-sino po kayo. Pero shout out sa pamilya Pabon, yan, pamilya Sigera, ang dami kasi, hindi ko mabanggit isa-isa. Siyempre sa lahat ng nagmamahal at sumusubaybay sa akin,
And shout out din sa mga nagme-message sa akin from all over the world, mga taga US, Canada, Paris, sa Hong Kong, siyempre sa Pilipinas, yan, sa mga iba't ibang panig ng mundo dyan. Kamusta po kayo lahat sa mga taga UK? Yan, shout out kila Iris and Terence. And sa Japan, kila Onda, maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout sa mga kaibigan ko, sa mga tropang kulam dyan. Yung mga tropang kulam dyan, hello po sa inyo. Naway pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Yan ang aking hinahatid sa inyo ngayon. So guys, Aris din siya. Sino to? Tignan lang natin guys kung sino po siya. Ayun, si Cynthia Aral Pugay from Cavite. Hello po sa inyo. Kay Mami Dali Sia, shout out din po sa inyo. I love you mucho mucho. Yan. Sweet kong nanay-nanayan. Thank you po. Ganon din kay April Alba from, I think from New Zealand sila. O New Zealand ba? O Switzerland. Anyway, shout out sa mga aris kay Alma Bolo. Kay kanina pa, ang daming aris dito eh. Siyempre kay Marie Sigera, sa aking kapatid, yan, kapatid. Regards din kay Sir Argel, yan, hello po sa inyo. So guys, as I said, ulanin kayo ng pagpapala ng grasya ng Panginoon. Ito po si Prover, nagbabahagi muli sa inyo ng isang magandang readings. And siyempre, good luck po sa inyo. Mahal ko po kayo. Patuloy po kayo sumabay-bay. And mag-subscribe. Share nyo na po. I-like nyo na rin po. I-press nyo notification sa lahat ng mga bago dyan. Keep on watching po. Hintay-hintay lang po sa mga susunod pang mga readings natin na zodiac sign. So, hinay-hinay ka na. Huwag ka masyadong head-to-head kung mag-isip ang iyong mind, no? Yan, paalala ko lang sa iyo, relax din, pahinga din pag may time, okay? Whatever it is, I'm praying for it na good health ka. Yan lang po ang paalala sa iyo ni Prover. Mahal ko po kayo lahat. Good luck po and have a blessed day po sa inyo. Ito muli si Prover. I love you guys. Bye-bye!